Kahit na nanalasa mga kababayan yung bagyong si Ophel doon sa Cagayan, typhoon signal number 5 na po. Pero nakapaganda na rin mga kababayan yung mga tao doon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa distribution ng mga relief, ayuda, hindi man actually ito relief, yung ayuda po to farmers in Fisher Fox and families sa Oriental Mindoro at saka sa Cavite. Tapos, in-interview ng mainstream media tungkol sa pagamo ni Digong doon sa Quadcom. Papasukin na niya ninyo. Bukas na niya. Bukas agad, papasukin ninyo yung ICC. Nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Iparinig ko sa inyo yung porsyon. Pero medyo maingay yung pinadala sa akin na audio, video interview. Pero may transcript man po para madali maintindihan. But before ko ibigay sa inyo yung mga kwentong yan mga kababayan, unahin ko muna yung bulletin ng bagyong si Ophel. Tapos kami rito mga kababayan, todo-todo na rin po yung paganda kay Pipito. Kasi baka maging category 5 din po ito. Maging super typhoon. Kanina pang alas 12 ng tanghali, suspended na po yung classes at pinapatupad ngayon dito sa amin yung forced evacuation. Before ka kayo i-update sa mga kaganapan na yan, ibigay ko muna sa inyo yung report ng Pag-asa. Ito po yung report ng Pag-asa kanina. Ang araw, narito yung latest update natin sa bagyong si Ophel at papasadahan na rin po natin yung tropical cyclone advisory natin hinggil sa potential na Pepito sa mga susunod na araw. So, unahin muna natin ang super typhoon na si Ophel. Patuloy nga itong kumikilos papalapit ng landmass ng Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa mga bahaging karagatan na silangan ng Divilacan, Isabela. Taglay ng super typhoon na si Ophel, ang lakas ng hangin umabot hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naman aabot hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So inaasahan nga natin ngayong araw ay posible itong maglandfall dito sa bahaging ito ng Northern Luzon area. Samantala, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ang tropical storm na may international name na Manye ay patuloy din po nating minomonitor at nag-issue rin naman po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory para sa nabanggit na sama ng panahon. So ano nga ba yung magiging epekto muna ng bagyong si Ophel dito sa ating bansa? So yung nakikita nating image naman ngayon ay mula po sa ating Pag-asa Baler Radar Station. So ang mga radar po natin ay nakakalat sa iba't ibang bahagi nating bansa at nakikita niya yung mata ng bagyong si Ophel at yung makakapal na ulap na associated with this particular weather disturbance. At kung mapapanatili nito yung ganitong forma, asahan nga natin yung maraming areas ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin simula ngayong hapon hanggang bukas. Ano nga binaasahan natin pagkilos? Unahin natin yung forecast track ng bagyong si Ophel. So makikita po natin yung 8 o'clock location ay halos nandito na sa karagatan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At posibleng sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ay maglandfall po ito dito sa may bandang Cagayan area. Subalit, dapat handa rin yung mga kababayan natin dito sa northern part ng Isabela. But generally, lahat ng babanggitin po nating lugar na may warning signal, maglandfall man sa inyo or hindi, tumawid man sa inyo yung bagyo, ay dapat handa po tayo. So bukas or mamayang gabi naasahan natin na nakatawid na ito dito sa northeastern part ng Northern Luzon at posibleng nandito na sa dagat sa pagitan ng Babuyan Island at ng hilagang bahagi ng Cagayan. Samantala, bukas naman ng umaga inaasahan natin na nandito na siyang bahagi ng karagatan, halos nandito na sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin all throughout the forecast period, posibleng mag-recurve ito hanggang sa darating na Tuesday ay manatiling or maging isang low pressure area na lamang ito. Patuloy tayong magmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa forecast, speed, direction, and intensity sa mga susunod na araw ay ipapalo po natin yan sa ating tropical cyclone bulletin na ipinapalabas na po natin every 3 hours. So ano nga ba yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito dahil sa sitwasyon regarding Ophel?
Meron po tayong wind signal number 5, no? Dito sa northeastern portion ng mainland Cagayan. So, ang palugit or lead time ay less than 12 hours na lamang dahil nga posibleng this afternoon ay maglandfall na dito sa eastern part ng Cagayan or northeastern part ng Isabela, itong sentro ng bagyong si Ophel. Samantala, wind signal number 4 sa naka-highlight ng red, Babuyan Island, northern eastern portion of mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Sa lugar na naka-highlight naman na orange, we have wind signal number 3. Ito po yung Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan. Itong northern, central at saka southern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad na nakapalaw po, for example, dito sa northern, central, and southeastern portion ng Isabela, mangyari rin lamang pong tingnan yung ating official document na naka-upload po sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. May PDF file po doon na pwede lang i-download at nakalista po doon yung kompletong list ng mga munisipalidad dito sa mga nababanggit nating bahagi na may mga warning signal. Samantala, areas na naka-highlight ng yellow, yan po yung may wind signal number 2 dito nga sa western at saka southern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Apayao, dito sa may bandang Kalinga, sa northeastern portion ng Abra, ganun din sa eastern portion ng Ifugao, eastern portion ng Mountain Province, warning signal number 2 rin or wind signal number 2 dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at saka sa northern portion ng Aurora. Wind signal number 1 naman naka-highlight ng light blue sa natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, sa Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at Abra, sa northern part ng Benguet, dito rin sa may bandang Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union, sa northern at saka central portion ng Aurora. Ngayon sa mga kababayan natin na nakatira sa mga lugar na may warning signal number 1, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, maaaring hindi nyo pagkaanong nararamdaman yung epekto ng bagyo, no? Dahil medyo may kalayuan pa kayo dun sa makakapal na ulap na dala ng bagyong si Ophel. Pero ang lead time po ng wind signal number 1, 36 hours or less. So, posibleng ngayon, makakaranas pa kayo ng generally fair weather or maybe maulap pa lang, wala pa yung matinding pag-ulan or hangin, pero habang lumalapit yung bagyo, simula ngayong hapon, asahan nyo, dahan-dahan pong magmamanifest yung epekto sa mga lalawigan na may warning signal number 1, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi. So, ang wind signal po ay patungkol sa lakas na hangin na dala ng bagyo. So, kapag mas mataas ang wind signal, siguradong mas malalakas ang hangin. Ang hangin ay pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa kahoy, light materials, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, even yung mga billboards na hindi po nakatiklop yung mga nakadisplay na materials, and then pwede rin makapagpatumba ng maraming uri ng pananim sa mga lugar na may warning signal number 5, 4, 3, and 2. Samantala sa lugar na may warning signal number 1, yun na naka-highlight ng blue, ay paminsan-minsan pag-ulan at pagbugso ng hangin yung pwedeng maranasan. So basically parang sasabihin natin yung warning signal number 1, parang wala namang gaano epekto, pero dapat maging handa pa rin po tayo, no? Regardless of warning signal, lalong-lalo mga po yung may higher warning signals, paghanda natin yung parating na bagyong si Ophel. And by this time, hopefully ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, ng anunsyo. Sa mga araw na ito, hopefully meron na po kayo enough stocks for maybe the next 2 days or nasa designated evacuation centers na po sila para po maiwasan yung peligro ng paparating bagyo si Ophel. Samantala, yung mga pag-ulan naman ang pag-usapan natin, kanina yung lakas ng hangin, no? Pag-ulan. So simula ngayong araw hanggang bukas, ng alas 11 ng umaga ngayon hanggang alas 11 ng umaga bukas, matinding pag-ulan inaasahan dito sa areas na naka-highlight ng pula. Intense to torrential rains, lalawigan ng Cagayan at ng Isabela. Samantala, heavy to intense rains naman dito sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, moderate to heavy rains dito sa may bandang Abra, Ifugao at Nueva Vizcaya. So bakit ang concentration ng maraming paulan dito? Dahil nga simula ngayong araw hanggang bukas, yung paglandfall ng bagyo, yung mas malapit sa sentro, tinatayang mas maraming matatanggap na paulan. Pero basta masasaupan ng bagyo, may inaasahan pa rin po tayong paulan sa ilang bahagi ng ating lalawigan. Lalong-lalo na mga nitong nagdaang araw, no, apektado po ng mga previous bagyo itong Northern Luzon area. Dapat po ngayon handa na po tayo, gaya ng nabanggit ko kanina, designated evacuation centers na nasa higher grounds. And then yung mga kababayan po natin na nasa low-lying areas, yung mga kababayan natin na malapit sa mga mountainous slopes,
kung di man nakapag-evacuate, dapat maging alerto sa mga posibleng pagbaha. Lalong-lalo na rin po yung mga kababayan natin sa mga tabing ilog dahil pwedeng umapaw yung mga water level sa ilog nila, either from ulan na direktang babagsak sa inyong lugar or yung ulan na magmumula sa ibang bayan at yung ilog ay agos patungo sa inyong lugar. So hopefully, nagawa na natin lahat ng preemptive evacuation bago ngayong araw para makasigurado tayong ligtas sa mga potential na impacts ng maraming paulan na dala nga ni Ophel. Samantala, simula naman bukas ng tanghali hanggang sa darating na Sabado, mapapansin natin, no? Bagamat walang kulay itong Northern Luzon area, ibig sabihin po niyan, may mga pag-ulan pero hindi na siya pumapatak dito sa minimum na requirement natin or yung minimum amount na tinatayan natin pwedeng magdulot ng matinding pinsala. Ganun pa man, dahil nga saturated tong mga lugar ng Northern Luzon, dahil sa previous bagyo at yung tinatayan nating bagyong si Ophel, ay dapat alerto pa rin. Hindi po agad-agad na babalik yung mga kababayan natin sa kanilang mga tahanan or bahay. So, makinig pa rin po sa magiging payo ng inyong LGUs at saka local DRO officials regarding continuous disaster prevention and mitigation measures at saka para po sa inyong overall na pangkaligtasan. Samantala, yun nga, bukas hanggang sa darating na Sabado, may mapag-ulan. Bicol Region and the Eastern Visayas. Bakit? Yun naman yung inaasahan natin pag-ulan dahil sa paparating na bagyong Pepito. So darating naman na Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, eto, medyo may karamihan na po yung pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, no? Sa Quezon at saka dito sa lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur. Inaasahan natin yung intense to torrential. Samantala, moderate to heavy rains naman dito sa mga areas na naka-highlight ng orange or heavy to intense, and then sa naka-highlight ng yellow, moderate to heavy. Dahil after ng bagyong si Ophel, inaasahan natin posibleng ngayon darating na weekend naman mag-landfall or lumapit, pinakamalapit from the forecast sa track natin, yung bagyong si Pepito. Papakita po natin yung forecast track naman ni Pepito para mas maliwanagan kayo bakit sa darating na linggo ay ganyan yung inaasahan nating mga pag-ulan, Sabado and Linggo. Banta ng storm surge, no? Dahil sa papalapit na bagyong Ophel, meron pa rin tayong mga taas na mula 2 hanggang 3 meters sa coastal areas ng Cagayan, dito sa Babuyan Island at sa Batanes. Ang storm surge o yung daluyong, ito yung malalakas na alon na pwedeng humampas sa mga dalampasigan dala ng papalapit na bagyo. So ilang araw na tayo nagbibigay babala patungkol sa storm surge na dala nitong si Ophel. Hopefully sa mga oras nito, nakalikas na po sa higher grounds yung mga kababayan natin nakatira sa coastal areas na secure or naitali na yung kanilang mga sakyang pandagat, mga bangka, para may iwasang matangay ng malalakas sa pag-alon or bumangga sa mga kapwa nilang bangka at masira. And then yung mga kabahayan dito sa mga coastal communities, hopefully na-secure na rin po natin. In terms of gale warning naman, aside sa storm surge, may mga malalakas sa pag-alon din tayong inaasahan sa paligid ng Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, Aurora, at sa northern coast nga ng Ilocos Norte. So doon sa mga areas na yan, hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. At sa mga darating na araw, posibleng pagkatapos mawala ang gale warning dahil sa bagyong si Ophel na nakalayo na o nakalabas na ng ating PAR, posible naman magsimula naman tayo ng gale warning dito sa eastern section ng Central and Southern Luzon and the Eastern Visayas dahil sa parating na bagyong Pepito. So abangan din po ng mga kababayan natin yung gale warning na ini-issue natin every 12 hours, no? Alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Ngayon, ano yung coastal waters na outlook natin? Within 24 hours, yun nga, binanggit natin, rough to very rough sea conditions sa mga lugar na may gale warning. Sa lahat may mga warning signal, yung mga bahaging karagatan, hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. As much as possible, manatili po tayong nasa inyong mga komunidad safely at pumalaot na lamang kapag assured na tayo na totally wala na ang bagyo sa ating lugar at magiging banayad na hanggang sa katamtaman ng pag-aalon ng mga karagatan. But for now, possibly hanggang sa darating na weekend at even Mondays and Tuesday, asahan po natin na talagang inaasa natin yung mga pag-alon sa paligid ng nakararaming bahagi ng Luzon and some parts of Eastern Visayas. So yun po ang update natin sa bagyong si Ophel. Samantala, punta naman tayo sa bagyong si Manny na nasa labas pa ng ating air responsibility, no? Kaninang alas 10, ang layo, 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas.
tropical storm category po ito. At base sa pinaka-latest tropical cyclone advisory, posibleng ang mamayang gabi pumasok ito ng ating PAR. Pag pumasok ito ng PAR, bibigyan po natin to ng local name na Pepito. At kung titingnan natin yung forecast track, posibleng maglandfall ito either dito sa may bandang northern part ng Eastern Visayas or dito sa Bicol region sa darating na Sabado ng gabi hanggang sa Linggo ng umaga. Pwede pang mabagi sitwasyon, makikita natin yung area probability na nagpapakita ng mga potential pang lugar na pwedeng maging aktual na tamaan ng sentro ng bagyong potential na Pepito within the forecast period. So dapat maging handa rin yung mga kababayan natin sa central and southern Luzon, eastern Visayas, and possibly northeastern part ng Mindanao para dito sa parating na bagyong si Pepito. At gaya na nabanggit natin, ang update natin sa bagyong si Ophel, every 3 hours po, no? Nagpalabas tayo ngayon alas 11 ng umaga. Ang susunod na update, mamaya namang alas 2 ng hapon. Sa Tropical Cyclone Advisory naman, regarding potential na bagyong Pepito, every 12 hours po ang update natin. Ang susunod ay mamaya namang alas 11 ng gabi. So, yan po si Ophel at saka si Pepito, yun ang pinagandaan namin dito sa Bicol. Kasi kami yung tinutumbok po. Ang Catanduanes, sabi, hindi magbabago yung direction niya, yun ang mismong dadaanan ng mata ng bagyo. Pero kami dito, sako pa rin sa Albay sa lungsod ng Legazpi. Yan yung advisory ng aming mayor. Mandatory evacuation po. Debate na, so PDRMC, of course, Si Pido Garbin, Atty. Pido Garbin. Lalong-lalo na itong mga residentes na nasa high risk and geohazard areas. Wala nang paglalayan and no crossing of swollen rivers on bridges, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Of course, cancellation of activities must. Gatherings tomorrow are encouraged to be suspended. Na-suspended na sa klase, kasubago, 12 noon. And of course, the reporting of data na hinahagad kan sa tuyang disaster team na deadline dapat a day after evacuation and the damages. And of course, the reporting of the probable evacuees before the conduct of the preemptive evacuation na nga rin mapreparata sa mga nagkakanigong relief boats na pasisiring duman sa tuyang mga evacuees. So mandatory evacuation na po. Si Atty. Pido Garbin, dati siyang AKB representative, kasama ni yung galit na galit si Inday, si Saldico. Chairman Committee ng Appropriations. Ayan si Pido Garbin. Na-disqualify kasi po yung mayor dito, si Geraldine Rosal, yung mag-asawa po. Yung si Noel Rosal, gobernador, natanggal. Ilang buwan lang nakaupo as governor ng Albay. Pagkatapos ito naman po na-disqualify. Na-suspend mo na. Tapos diretso ng na-disqualify po. Kaya si Pido Garbin, Atty. Pido Garbin, siya na yung mayor ngayon. Yan ang yan yung advice niya. Dahiling kanainin sa kasagsagan kang kalamidad, baha sa nangani ito, wala pang kasabay na oras. Ang pinagkakaagta sa peligro sa tuyang mga first responders, mga enforcers, tabi man, kung ikakaag nindo ang peligro sa indong mga sadiri, tayo na nindo isabay sa tuyang mga rescuers. Kaya preemptive evacuation kasi sa kasagsagan po ng bagyo, alangan man isugal yung buhay ng ating mga rescuers, makatulad yan sa yung mga rescuers na nadisgrasya dyan sa Bulacan, remember, several years ago, yun ang nangyari. Naging casualty po, nadagdag sa casualty po, yung mga rescuers mismo. Hindi man yan po Superman. Ang Superman po, si Digong. Sabi doon sa revelasyon ni Buenaventura, yung driver ni Digong dati. Si Superman. O ito si Superman, mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Bongbong na interview, no help for Duterte if he wants to be probed by ICC. Nagamon si Digong.
Gusto niyan, isimulan na ninyo bukas mismo. So, sabi ng ating Pangulo, if yun ang gugustuhin ni PRRD, ay hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, ay nasa kanya yon. Wala na kaming desisyon doon, sabi po ni PBBM sa ambos interview sa Cavite. Nasa distribution siya ng ayuda, mga kababayan sa Cavite kasi. O ito po, yung ating Pangulo. Pakinggan natin, napakaingay lang, mga kababayan, hindi masyado maintindihan. Yan o. Ang ingay. Pinagkakaguluhan kasi ng napakaraming members ng media. At yung siyempre nag-uusap-usap sa paligid, umuugong yung ingay. Mas malakas yung ingay kaysa sa boses ng ating Pangulong Bongbong. Anyway, pinadala na akong transcript ng PCO, Presidential Communications Office. Iyan siya, oh. Media interview. Sa Tagaytay pala to, Tagaytay International Convention Center, Tagaytay City. Tinanong siya tungkol sa challenge na sinabi ni Digong kahapon sa Quadcom. Mag-start na niya kayo ng investigasyon. So sabi ng ating Pangulo, well, as the moment of the Executive Secretary, as the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice, if yun ang gusto ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, ay nasa kanya yun. Wala na kaming desisyon doon. Sabi naman po ng isang taga-media, Sir, with all the admissions niya, don't you think the DOJ should also initiate an reinvestigation ng drug-related murders during the previous administration term? Sagot ng ating Pangulo, well, right now, Anya, that is being done by the PNP, and so we're waiting for the findings. But you know, all of the testimony, Anya, that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what illegal. Yan ginawa ni Digong po doon kasi yabang siya ng yabang, binaon niya yung binaon ni Digong yung kanyang sarili. Pero ngayon may bagong nagbago ng hangin si Digong. Yung sa waiver po, mamaya, iparinig ko sa inyo. Magwe-waiver daw siya pag lahat mag-waiver. Siya yung nagsabing magwe-waiver tapos idadamay na niya yung mga congressmen at lahat na, pati daw yung propaganda ngayon ng mga vloggers niya, magkaalaman na niya. Lahat na niya mag-waiver. Dinamay yung ating Pangulo. Siya man lang po ang nagsabing mag-waiver daw siya para patunayan na walang drug money na pumasok sa kanyang accounts kasi binulgar po ni Trillanes. Nandadamay. So in legal terms, sabi ng ating Pangulo, what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD? Now, if that will result, in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. So, tinanong siya ng media kung may instruction siya sa DOJ o kaya sa PNP to conduct the investigation. So, sagot ng ating Pangulo, well, we are always monitoring all these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible, Anya? And we had some of them, the mothers of some of the victims that were there, and up to now, they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still so that
That is the DOJ's responsibility niya to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that is justifies a case to be filed. So, malamang in the coming days, may case build up na po. Tulad ng nangyari po kay Pacquiao. O, di ba? Hintay-hintay lang po. This is exciting. Ngayon, tanong naman ng isang reporter, Sir, after ng signing po mo ng dalawang bagong batas, yung Maritime Archipelagic, pinatawag yung Philippine Ambassador ng China, nag-report na po ba siya sa inyo? Ano po ang inyong marching order sa kanya? Sagot ng ating Pangulo, wala naman. Ang sinasabi nila, ino-objectan na nila. Sinasabi nila that we do not agree and you will, that they will continue to protect what they defined as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory, referring to China po. So wala naman niya na pinagbago dahil ganoon pa rin ang sitwasyon natin, ganoon pa rin ang posisyon natin. Ngayon, sa tanong naman, kung you have always been adamant niya na hindi inyo kinikilala ang jurisdiction ng ICC, we will not cooperate with them in any way, shape or form. Pero yung statement po ni ES, si Executive Secretary, ang net effect po noon is that we will ultimately cooperate with the ICC, lalo kung dinaan daw po nila sa Interpol. Was that a change of position from the administration? Sagot ng ating Pangulo, no. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Sabi ng follow-up question. Pero pag ni-read notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. Sagot ng ating Pangulo, as Secretary Remulla niya explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Then, sabi na nagtanong, and therefore, the net effect niya, ganon din po. Masa ilalim din po si Pangulong Duterte sa ICC. Sabi ng ating Pango, we'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. That is the end of the transcript ng interview. Hindi kasi malinaw po yung yung video interview po na pinadala sa atin ng PCO. Ayan Ang ingay. Wag na lang. Di ba? Anyway, iyon man ang importante doon yung kung ano yung sinasabi niya. Naintindihan na natin with the transcript na pinadala sa atin. O ito yung financial aid, mga kababayan. The usual na pinapadala ng ating Pangulo sa mga, yan po, Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. 42 million po. Pero nakamonitor din po ang ating Pangulo sa epekto ng mga typhoons na pumipila pong pumapasok sa ating bansa. Focus on mitigating damage caused by strong winds, flooding, and landslides. Yan yung ating Pangulo. Then ito, sa distribution ito po ng Presidential Assistance to Farmers, Families, Fisherfolk sa Oriental Mindoro. Pakinggan natin yung naging mensahe dito ng ating Pangulo. Dito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating mga ibibigay na tulong ngayong araw, the beneficiaries for the PAF or the Presidential Assistance. Ang minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon upang mamahagi ng tulong para sa mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang apektado ng mga bagyong nagdaan dito sa Oriental Mindoro. Sa kabila ng hirap at hamon na dulot ng bagyong Christine at Leon, muling ipinakita ng ating mga kababayan ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ngunit, batid kong marami pa ang kailangan nating gawin upang makabangon muli sa mga pagsusubok na ito. Ang inyong lakas sa kabila ng ganitong hirap ay nagbibigay sa amin ng determinasyon upang ipatuloy na kayo'y ay silbihan ng bagong puso. Mula sa tanggapan ng Pangulo,
Magbabahagi kami ng tulong pinansyal na nakakahalagang 10,000 piso sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Simula nitong nakaraang buwan, sunod-sunod na bagyo ang ating naranasan. 4 na magkakaibang bagyo na sabay-sabay na namuo sa West Pacific. Kasama rito ang bagyong Marce, Nika, ngayon yung Ophel. Hindi man natin mapigpigilan ng pagtama ng mga bagyong ito sa bansa, maaari naman tayong gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay narito para matulungan kayo na makabangon sa mga ganitong pagsubok. Di ba, mga kababayan? O ngayon, si Digong gustong idama yung lahat at sabi ng mga supporters niya, dapat daw pati si Tilam saka si PBBM. Mag-waiver. Siya yung nagsabing mag-waiver siya, nandadamay siya ng iba. Ngayon po, gustong idama yung lahat. Decision nyo sa bank waiver, pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat, hindi lang ako. Lahat na. What do you mean niyang lahat? Sabi ng reporter. Lahat niya. Yan, mga karap ko niya. Lahat. Lahat ng mga congressmen na members ng Quadcom gusto ng mag-waiver ni Digong. Isa yung may sabit. Siya yun in-expose mga kababayan ni Trillanes na milyon-milyon yung bank deposits po. O ngayon, gusto niyang patunayan na wala daw siya, mag-waiver daw siya. Bukas niya, bukas. Sabi ni Suarez, may abogado na ngayon na niya, umusok si Digong po, biglang nagliyab. Gustong batuin mga kababayan si Trillanes. Gustong ambalusin ng microphone. Anyway, ganun talaga. Sabi ni Trillanes, bluff man lang niya kasi yan. Ginawa ko na niya yan. Di man dumating doon sa bangko. Ang dumating daw si Panelo. Tapos kung ano-ano mga kondisyon. Sabi ni Digong, magbigti nga niya ako. Lahat tayo magbigti. Mandadamay pa po. Anyway, abangan natin yung mga next hearing po ng Quadcom. Blockbuster po yung Quadcom. Malayo yung Senado. Hindi man kalahati. Na-disiplina po si Digong. Sige, sorry po. Kay Paduano. Hindi umobra yung angas ni Digong po. Dinisiplina ng mga congressmen. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.